Maayong buntag din sa atong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Daghan po salamat sa laya nila. Ulitin natin yung paglalaya nila sa pagbabalik. Pagbabalik ni kay Eric. Kaya lang po sinuspindisim like 14 days. Di masakit din po sa isang tulad nating mga Pilipino na nagbibigay ng patuloy na bilang isang icon, independent commentator sa ating bayan, Pilipinas. Na-observe ba Diyos na ang suspension ng SMNI na isang bagay na malungkuan na malayang pamahayag na hindi binigyan ng na pinigil upang isabualat ang mga katotohanan. Ito po ay nagsimula lang doon sa grupo sa hinanapan ng butas si President Duterte, si Vice President Duterte, Sara. Ito po ay masakit dahilan dahil sa pagkulong ng contempt doon sa Kongreso. Isang bagay na malungkot dahil yung tatlong party list nandiyan ngayon sa Kongreso. Alam natin po, hindi kayo po, lalo na si General Acop na isang congressman. Nandiyan ka, Suarez, yung mga tao sa Congress na dapat alam nila Acop kung gaano at alam niya yan kung sino si Manuel at sino si Rosas kag sino si Castro. Ito si Castro is the teacher of Pateristo, chairman. Isa pong malungkot. Isipin mo, inapatanggal din si Sara bilang sekretary sa DepEd. So, sorry po kasi tayo nag-observe, nakikita natin yung mga bagay na ginawa ng ating Vice President Duterte sa taong bayan. Tsaka pagbuo ng NTF-ELCAC, tinanggal din si Sara dahil pinanggilisan ng pondo. Ngayon po may nakikita ba kayo nagsasalita ng NTF-ELCAC nung panahon ng wala na si Sara? Wala na po. Wala nang makikita na tahimik na because of what? Pinalitan nila. Yung mga taong nandyan yun bilang sekretary ginawa nila. Ayun kay Eric, isa po silang connivance o maalam dun sa grupo ng CPP, MP, NDF. Isang basakit na bagay ang katotohanan po. Na pati ito sa ating Pangulong Duterte na sabing nagkuman ng destabilization plot. Hindi ho. Bagkus humihingi siya ng pag-unawa sa atin na wag matuloy yung kasi galing sa problema ang ating bayan. Hindi pwedeng gamitin na magkagulo. Hindi, ayusin lang. Lalo na kang congressman. Sa mga congressman na andyan ngayon, na mga leader natin na the lawmaker is the lawbreaker. Mga kabayan, bilang isang commentator ng media ng bayan lumalaban sa karapatang pantao, nakikita po natin yung mali. Kaya bilang isasabi nga nila isang mahirap na tao nagkakomentar na wala naman, hindi nga hayas kakayanin ng pamilya. So ito lang masabi ko po sa inyo, isa pong kayamanan ang magbigay ka ng suggestion and comments para ipaabot parating ang iyong damdamin ng isang makabayan, makamasa. Kasi po itong katotohanan, wala pong mayaman kung walang mahirap. For the reason, walang tao, negosyante ka sa isang isla. Meron tao, aasinso, magbabayad ka kaya ng tax. Ang tao po na mahirap ang nagpapabuhay at magpapaangat sa bayan. Sapagkat sila po ay consumer ng mga taong may kapitalista. Kaya kung yung kapital ka, hindi ka babayad ng tax na wala kang bumibili sa iyong paninda. That is example lang po yan. Kaya ayun pa po sa inyong kaalaman, sa inyong lingkod, during the time of ancient before Christ, sinilang si Kristo ang mga tao ng disipulos ni Kristo ng Panginoon. Nakita po kayo na mayaman. Bagkos kinukongker, si Moses kinukongker niya ang Egypt. Isang bagay po na palaisipan
dating mga mamamayang Pilipino na most corrupt ngayon ang ating bayan. Tingnan po natin ang nangyari sa panahon ni Marcos. Sino po ang nagpasabog ng Plaza Miranda? Sino po ang nagpalayas kay Marcos? Isa pong papaliwanag na isang iyong lingkod na kasama doon, nakita natin kasing abuses. So, hindi natin alam kung saan nagsimula ang ugat. Ngayon po, bawat kilos na mga mamamayan, ng mga politiko dyan sa nakaupo ngayon, nag-observe ang inyong lingkod upang makita natin kung tama o mali ang mga simulain ng mga salita. Kasi marami pong vlogger, media na hindi ko sabing sinungaling, kaya lang mali pa rin. Kasi nakikita natin yung sitwasyon. Kasi kapag tayo observer na isang malasakit sa inong bayan at malasakit sa kapwa, nakikita rin natin na mawala rin tayo sa mundong ibabaw to. At least may share tayo. Share your knowledge and power. Kasi minsan nagsasalita na tayo. Ako nagsasalita na walang binabasa. Because God will guide him. Ginaguide niya ako for the reason may mga mali man ako, pero alam niya yan na siya mismo ang tumutuwid ng mali ko. Sabi nga, isa example kung bakit nasabi ko yan, inuulit ko po sa inyo mga kababayan ko, na nung nabuhay si Jesucristo dun sa Biblia po, no, nung bumalik siya nung dako sa cross, pinatawag niya ang mga disipulos niya. Ano sinabi ni Isus sa kanya? Humayo kayo, ikalat ang magandang balita. Ano sabi nila ng mga disipulos ni Kristo? Panginoon, di namin alam ang sasabihin namin. Ang sabi ng Diyos, Jesucristo, humayo kayo, magsasalita kayo na ayon sa akin. Iyan po ang isang mabigat na alahanin at paniwalaan ng inyong lingkod, dahil kung gumawa ka ng kabutihan, mo ay masasabi, may express mo ang katotohanan sa puso mo, because God guide you. Puro ito matatalino na gumagamit ng sariling talino at nagsisinungaling, minsan po ay mahuhuli sila dahil may kasinungaling na doon si Satanas sa mga labi nila. Nandun si Satanas sa labi ng kanilang bunganga at dila. Magandang umaga po din sa inyo mga kababayan ko. Gising po tayo kasi hindi naman natin kailangan, kundi alamin natin ang katotohanan nandyan sa Kongreso. Ang dandahan na gumagapang ang mga ahas at mga buhaya. Hindi ko po nasasabi dyan, kayo mismo po ang nagbigay para mabaho ang Kongreso. Ito naman, ayon sa atin sa Epsilon, tinawagan kay BBM kasi kaming ng mga makamasa, gumagastos din kami para ilagay sila sa tama. Noong the time na yon, sino ang tumulong kay BBM na mga nagkandidato siya noon? Di ba nagkandidato sa Vice President, italo siya ni Lini Robredo lang it means hindi siya mananalo kung hindi ang Duterte. Nagkaisa sila. At sabihin ng iba, kung wala si BBM hindi manalo si Sarindeho, itambak po sila kay Duterte, kay President Pangulo Duterte noon sa election 2016. How much Vice President? Kaya ang boto ni Sara, ang boto ni BBM, baka may mga tao pa na hindi nagboto kay BBM, hindi nagboto kay Sara. For the reasons, iyan ang ambisyon nila. Kasi ginamit nila yung mga taon sa likod ni BBM. Hindi ko lang alam kung kaya sa ang pananahimik mo, Mr. President, dapat sabihin mo na. At ikaw mismo ang magsimula sang pinsan mo na yan. Kita mo si Amy nagsasalita, buti na lang may Amy Marcos na nanandigan sa kapakanan ng mga media kung ano talaga ang resulta, anong dahilan. Kasi itong asawa ni BBM, mga ranita yan maruha, so disconnected. It means may connection pa sila sa old administration ni Cory. Kasi may mga suggestion pa rin na mali. Kasi di ba, akalain mo ba naman sino nagpalibing kay Marcos?
Kay Duterte nang galing yun. Kung walang Duterte, sorry to tell you, hindi mananalo po si BBM. 100% po. Kaya because nagkandidato sa Vice President lang, si Lini lang kalaban, natalo pa siya. O, ayan po. Isang palaisipan na nung si Duterte walang pira na kandidato presidente. Landslide po, ano? Diyan po niyo makikita. O ngayon, binigay pa ni Sara na dapat siya mag-run for president. Kaya lang ayaw ni Pangulong Duterte dahil kailangan lalaki at si BBM ang sagot dahil marami siyang mga dapat ayusin sa bayan at sa na may tutulong. Yun yung pala itong sa likod, behind, may mga plano na hindi maganda para sa bayan. Huwag niyo isipin kasi yung sarili niyo, isipin niyo kung paano kayo makatulong sa bayan. Lalo ikaw, Congressman Romualdez, sa inyong bayan lang ikaw naging congressman. Huwag mo idamay ang buong Pilipinas. Dahil ang buong Pilipinas ay president, tsaka vice president, tsaka senador. Kayo na mga congressman na mambatas na lumiking na ilan lang po na hawak nyo. Ang presidente po at saka vice president, siya po ang mahawak ng buong Pilipinas. Kayo distrito lang eh. Yung mga party list na yan, may section, may sector lang yan eh. Lalo ng mga PBE daw, PBE. Hindi naman tunay na basketball player ang PBE party list na yan eh. Hindi si Congressman Kimbo, si Congressman ako Suarez. Isang mga bagay na palisipan, naging matalino, puro bobo. Magandang umaga po. Good morning. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. I love you all. Sana po gising tayo. Ang katotohanan ay pawang katotohanan lamang.